Mari po ba natin palakpakan si Lord minsan pa? Purihin ang Diyos. Imbitan ko na po kayo na ilabas ang ating mga Biblia. Kung wala po kayong dalang Bible, meron po tayo dito sa unahan. Mari po natin itong i-distribute. Kung kukulangin, mag-share na lang po tayo. Imbitan ko po kayo na makibasa sa akin sa book na in series ay tinatalakay po natin every Sunday. At tayo po ay nasa aklat na ni Santiago, kabanatang 4. At magsisimulang atin pong pagbasa sa talatang 1 hanggang 12. Naroon na po ba sila? Pangunahan ko po ang pagbasa. Ang segment title po nito, Kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Sa mga nauna pong mga talata o kabanata na atin pong bubulayin sa umagang ito, which is chapter 3, dahil chapter 4 na po tayo ngayon. Ang kabanata po na yan ay nabulay po natin 2 Sundays ago. At naituro po sa atin ni Apostol Santiago ang maraming mga katotohanan. Una ay tungkol sa dila o sa speech o sa paggamit ng tongue. Na bagamat maraming magagandang benepisyo sa pagpupuri sa Diyos, pananalangin, and a lot more, ay nagagamit din sa kasamaan. Kaya nga'y kinumpara ni Apostol Santiago ang dila sa apoy na truly mapaminsala, nakatutupok ng isang kagubatan. Man din, kinumpara din niya ang tongue o ang speech sa isang wild na animal na kapag ka hindi na tame, pwedeng maging dangerous gaya ng kabayo. More so, ang isang ahas na makamandag. It's the same. Ang dila ay sinabi ni Apostol Santiago na dapat makontrol. At isa pa sa kanyang tinuro in chapter 3 na atin pong binulay kamakailan is the kind of wisdom na meron o pwedeng nasa tao
Una ay ang sanlibutan, ang karunungang pangsanlibutan, the worldly wisdom, and the other one ay ang godly wisdom. Ang godly wisdom na tinutukoy ni Santiago, sabi niya sa ating passage, chapter 3, is that ang heavenly wisdom ay pure, peace-loving, considerate, submissive, merciful, fruitful, impartial, and sincere. Pero sa ating passage ngayon, chapter 4, sa kabila ng banggitin niya ang wickedness ng tongue, ang benepisyo, kagandahan ng godly wisdom, at sinabi niya na ang worldly wisdom ay ang godly wisdom ay maraming mga marka na magaganda, such as yung pagiging peacemaker, peace-loving. Sa ating passage, medyo kabaliktaran dahil may sinasabi si Apostol Santiago sa ating passage na opposite ng kapayapa ang kanyang sinasabi na bunga ng pagkakaroon ng godly wisdom in chapter 3, which is war, quarreling, fighting, and killing, even killing. Yun yung atin pong nabasa today in our passage. So, meron siyang mga sinabi sa atin dyan sa kanyang letter na mga paalala, warning, admonition, exhortations, especially sa kanyang mga listeners during his time na tinawag niyang adulterous, nakikiapid. Nakikiapid, hindi lamang literal na pakikiapid, kundi spiritual na adultery. Paano nangyari yon? Because people in the time of James ay nakipagkaibigan sa sanlibutan. Meaning, ang isang paa nila nasa Panginoon, pero at the same time, yung isang paa nasa sanlibutan. So, meron silang dalawang Panginoon. So, sila, sa maraming tao in this modern time, idagdag natin ating mga sarili, somehow, ay baka makita natin ang ating sarili na guilty rin tayo sa ilang mga kasalanang yon, kalooban ng Diyos na wala sa kanila during that time. Why? Because just like them, tayo din po ay by nature sinful. Tayo po ay makasalanan. Meron tayo inside of us na tendencies to commit sin. That is why ang mga listener ni James ay nag-aaway, meron silang debate, may troublemaker in the midst of them, and if not all, most of them ay may pinagdadaan ng mga troubles sa pamagitan ng kanilang daladala inside of them na ma-manifest sa kanila na pagkamakasarili at pagiging mapagmataas. So the topic that I'll be sharing with you today, based on our passage, ay pinamagatan ko po na sin tendency inside. Ito po ay tumutukoy sa ating old nature na nasa atin. Before makilala natin ang Panginoon, we must remember, nung manampalataya tayo sa ating Panginoon, that's the only time nagkaroon tayo ng new nature. Pero ang ating old nature, our sinful nature, ay hindi naman nawala, kundi nasuppress lang, namatay or pinapatay lang. Pero ito ay hindi nawala. Kaya nga, nakakaranas tayo ng struggle. May mga battles tayo from time to time, inside of us. Sa tama at mali, sa mabuti at masama, and feel natin that indeed, all of us, even Christians, ay may ganitong nature. Sin tendency. Tendency to commit sin. We are so potential and so prone to commit sin and mistakes. At yan yung ating nilalabanan bilang mga mananampalataya. So, the interrogative that I'll be raising to you today is that, why do we need to be quick to listen to James and learn what to do about our sin tendency inside of us? Isa yan sa turo ni James. Sabi niya sa chapter 3,
uh, be slow to speak, but be quick to listen. Maging mas mabilis kayo, mas palagi kayong makinig kaysa sa magsalita. James said. So today, bakit ba kailangan nating maging mabilis sa pakikinig sa turong ito, sa imperatives na ito na isinishare ni James sa kanyang listener? Same is true with you and me as God's people in this modern time, na saklaw ng mga katotohanan ng kanyang nais maiparating, malaman, especially masunod ng mga mananampalataya. Kung ano ang dapat nating gawin din naman sa ating mga tendency to commit sin, which is inside of us. Innate sa atin, so natural, nandyan pa rin, at pinaglalabanan at pinagtatagumpayan. So ang una na dahilan kung ba't kailangan nating pakinggan si Apostol Santiago, sundin siya, bulayin natin ang kanyang kapahayagang ito para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin, is that it's because God opposes the proud. Binabagsak ng Diyos ang mga mapagmataas. Verse 1 to 6. So, verse 1 pa lang, may ni-raise na question si Santiago sa kanyang mga listeners. Sabi niya, what causes fights and quarrels among you? Mga Christians po sila, people of God. Church po sila ng Panginoon. Sabi niya, don't they come from your desires that battle within you? That is sin tendency inside of them. So, makaka-relate tayo sa kanilang kalagayan sa tinutukoy ni Apostol Santiago na nature na to. Sin tendency inside. Because whenever that we desire to prove that we are right and that we don't commit wrong and mistakes, because that is what we want, di ba? Yung bang ayaw natin na tayo may ko-correct, ayaw natin na tayo magkamali, o ayaw nating tayo ay maliin ninuman, and a lot more ay pwede nating i-desire sa ating buhay. Yung tayo ay respetohin, tayo ay pakinggan, tayo ay mapasalamatan sa ginawa nating mabuti, tayo ay ma-appreciate. Sa isang tingin, wala namang masama dito. Pero kung ito ay dinidesire natin out of our self-centeredness, selfishness, pansarili lang, para sa atin lang, at hindi ito for the glory of God at para sa kapakinabangan ng iba sa ating buhay, not just for our own convenience and comfort, we sin. We are selfish in that instance. Kaya nga kapag ka mga ito na desire natin ay hindi natin natanggap, naranasan, hindi nabigay sa atin, di ba? Minsan madalas tayo po ay nasasaktan, tayo po ay baka nga hindi lang nasasaktan, na-offend, nagigrieve, kundi nakakapag-respond tayo sa mga sitwasyong ito na hindi kalooban ng Diyos. Na tayo nagkasala because tayo ay kinurek, o kaya ni-rebuke, o kaya ay pinaratangan ng mali, o kaya hindi tayo kinonsidera, hindi tayo pinakinggan, hindi tayo napasalamatan, hindi tayo na-appreciate, hindi tayo na-recognize, and our response ay hindi na naging kalooban ng Diyos. Tayo ay naging magagalitin, tayo ay nakapagsalita ng masama, tayo ay humatol, tayo ay naging critical. So, kaya nga maganda at isang malaking kalakasan at maturity for the glory of God na kahit wala ang mga ito, tayo po ay patuloy na hindi lang kikilala, kundi patuloy na susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung dito lang tayo magfo-focus sa mga karapatan nating ito, privilege na to, magagandang bagay, salita, trato sa atin, ito po ay isang pruweba na tayo ay merong pride at pagkamakasarili.
maganda naman na nagde-desire tayo ng mga buting bagay na yon. Pero ang Bible ay nagsasabi ng iba't iba o maraming mga dapat nating isought after. Habulin, hanapin, pagnasaan sa mundong ito. Sa Philippians 4:8, ito po ang sabi ni Apostle Paul. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, excellent, praiseworthy, think or seek or desire those things. Are you with me? Ito daw yung ating pagsumakitan, nasain, habulin, at piliting maangkin o maging nasa atin. Paul said. Another one, Galatians 5:22 verse 23, na magandang ating i-desire in this life, maging desire, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. The fruit of the Spirit. Napakagaganda po nito na mga virtues, characteristics na meron o nasa isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Na ima-manifest, patuloy nating kinukultivate at patuloy nating ipinapamuhay for the glory of our God. Lamang, sabi ni James to his listeners, paano nyo masusumpungan ng desire nyo, yung gusto nyo maranasan, ma-achieve, maibigay sa inyo, hindi naman kayo nang hihingi. James said, hindi naman kayo nagpe-pray. Ang lahat na nagpe-pray, magsabi nga ng amen. So, asking God is praying. And when we ask God, we must see to it nang hinihingi natin, hinihiling natin ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Because James' listeners ay may self-centeredness, may selfish na desire and motives why they pray, why they ask God. Pansarili. Not for the glory of God anymore. Kaya nga, hindi sila makasumpong, wala silang matanggap, wala silang matanggap na pagpapala, especially spiritual mula sa ating Panginoon. So, when we ask God, when we pray to God, kapag ka hindi ayon sa kanyang kalooban, ito'y pansarili lang. Hindi po ipagkakaloob ng Diyos. Ang kanya lang ipagkakaloob sa atin, kung hihilingin natin, ayun lamang mga kalooban niya na makapagbibigay sa atin ng kalakasan, karunungan, katatagan, katsagaan para mag-glorify siya sa ating buhay. But whenever, whatever prayer, need that we ask from God na makakaapekto sa ating pananampalataya, sa ating paglago, sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. No wonder, sila o baka man din tayo, may mga pagkakataong walang matanggap na mga panalangin o pangangailangan mula sa ating Panginoon. Dahil ikasasama, makapagbibigay ito ng hindrance sa ating pananampalataya at paglago sa Panginoon. Pero ang lumapit sa Diyos ay biblical at dapat nating palagi na ginagawa, and that our prayer must be quality at nakakarating sa kabanal-banalang harapan o trono ng ating Panginoon, at tayo ay merong confidence na gawin ito bilang pagtugon sa kanyang kalooban, bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay, at bilang pagpapahayag sa ating mga buhay na ang Diyos, pinaniniwalaan nating tapat sa kanyang mga pangako at salita. 1 John 5:14, this is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to the will of God, God will hear us. No wonder, kung meron tayong mga answered prayer, this is it. What we've asked ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Another verse, John 15:7. Sabi po dyan ni John, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you and it will be done to you. So, this is so important that when we come to God,
Tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, may relationship sa Diyos, may commitment sa Diyos, may paniniwala sa Kanyang mga salita at pangako na Kanyang tutuparin sa atin, na ang Kanyang plano sa ating mga buhay, Kanyang gagawin kung tayo ay nananatili sa Kanya. Kung tayo po'y nananatili na nakaugpong sa ating true vine, and that is the Lord Jesus Christ. Tayo po mga kapatid ay so prone and susceptible na madistract sa atin pong pananampalataya, paglilingkod sa Diyos, more so sa nasain ng ating puso, sa paglalagakan natin ng ating desire, sa magiging object ng atin pong gusto in this life. Because a lot of people in Bible times, even in our time, ay nagkaroon po ng ibang pag-ibig. Even Christians ay pwedeng iba ang maging tibukin, nasain, desire ng puso. Hindi na ang Panginoon, kundi ang sanlibutan na. So in that instance, kapag ka ang tao, even Christians, ay nagkaroon po ng sobrang pagpapahalaga sa trabaho, sa asawa, sa anak, sa opportunities, sa comfort, sa pleasure. Ang time, hindi na manage ng maayos, na i-devote sa anak, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa opportunities, at hindi sa Panginoon, appropriately. Maaga pagka may outing, maaga pag may katransaksyon, pero pagdating sa church, late, madalas absent pa. Ito'y ipagpapakita na meron tayong napapahalagahan ng higit kesa sa ating Panginoon. It seems na meron na tayong mas love kesa sa Panginoon. Dahil our resources, our time, our talent, our life, kung ito ay naidi-devote sa iba't ibang tao, iba't ibang kalagayan, sitwasyon, iba't ibang opportunities, comfort, privileges in this life, then tayo po ay nagkakasala ng adultery. Adultery, it's because ang nasa ng ating puso, desire, o iniibig na ng ating puso ay hindi na ang Diyos, kundi yung created things na lang, kundi yung created beings na lang, and no longer the creator of everything, owner of everything. And in that instance, we commit adultery. And God is so jealous kapag ka mas napapahalagahan natin ang ating hobby kaysa sa Bible reading. And God is so jealous kapag ka mas mahal pa natin ang tao, ang sino man, kaysa sa Kanya. Kung sa iba nakakapagsakripisyo tayo, nagagawa natin magtiis, magpatawad, maging considerate, maging matyaga, maging kind, maging obedient. Pero sa Panginoon, sa Kanyang kaloob at kautusan, in some respect, in some regards ay hindi. So, lumalabas na meron tayong higit na pinapahalagahan. At hindi na yung Panginoon, the Creator, but yung mga created things na ng ating Panginoon. So, do not love the world. Alam niyo po, ang world na tinutukoy dito ay ang human society na wala sa Panginoon. Sabi po dito, do not love the world or anything in the world. Maraming bagay sa mundong ito na pwedeng hindi lang makadistract, kundi maging nasain ng ating mga puso, desire ng bawat isa po sa atin. Huwag daw nating ibigin ng sanlibutan o anumang bagay ng sanlibutan ito. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kita natin dito mga kapatid na truly, hindi lang ang mga unbeliever, even Christians ay pwedeng magkaroon ng bagong pag-ibig. No longer God, but the world, the people in this world around us, inside our homes,
kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kaklase, ka-office mate, na pwedeng maging bagong pag-ibig o mas itinatangi na kaysa sa Panginoon. Man din ang mga bagay na sanlibutan, iba't ibang pangangailangan natin o gusto natin, convenience natin, comfort natin, pleasure natin, at yung mga yon ay pansamantala. At ang mananatili sa atin ay ang Panginoon, ang Kanyang salita, ang Kanyang presensya, at ang Kanyang mga spiritual blessings na ibibigay kapag tayo po ay umibig sa ating Panginoon. Yan po yung una na dahilan kung bakit importante na tayo po ay makinig dito po sa admonition ni Apostol Santiago. At para din malaman natin kung anong dapat nating gawin sa atin pong sin tendency inside of us na minsan nabubuhay, minsan tayong bumubuhay at may mga pagkakataong nako-compromise tayo. And hindi natin na-overcome the sin tendency na meron tayo. And ang ganda nung kanyang reminder that God opposes the proud. That God opposes the disobedient. Ang pangalawa po, mga kapatid, na dahilan kung bakit po kailangan natin, mga kapatid, na pakinggan ang mensaheng ito mula kay Apostol Santiago in the inspiration of God, para malaman din natin ating gagawin, is that God shows favor to the humble. God gives grace to the humble. Verse 7 hanggang 12. So matapos na babalaan ni Apostol Santiago ang mga listeners niya during his time about their quarrel, division, paglalaban-laban, pag-aaway-away, yung panalangin nila na self-centered, selfish, at hindi nag-glorify ang Panginoon, pansarili lang, at yung pagkakaroon nila ng arrogance, ng pagmamalaki, pagmamataas, and most of all, ang pag-ibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan, nagbigay po siya ng 10 imperatives, 10 utos, 10 mga exhortation sa kanyang mga listeners na I'm sure importanteng marinig natin ngayon, ma-remind tayo dito, more so, may matutunan po tayo sa mga imperatives na to. Narito po ang 5. And I'll share with you the other 5. Ang una na imperative ni Apostol Santiago sa kanyang mga listeners para sila ay itaas ng Panginoon, para sila ay pagpalain ng Diyos sa kanilang humility, obedience, submission, is for them to be submissive to God. Ito yung paglalagay ng kanilang mga sarili, ng ating mga sarili, under the authority and control of God. Ito yung hindi na yung tayo o yung desire natin, ang gusto nating masunod lang, kundi ang kalooban na ng ating Panginoon. And when we submit to God, it's so natural na makaranas tayo ng mga obstacles along the way as we submit and obey God. Remember, ang target ng dyablo ay ang mga believer, ang mga mananampalataya, ang mga nagsusuko ng buhay sa Panginoon, ang mga committed na sumunod, nagkukumit na susunod at magpapasakop, magpapailalim sa authority at control ng Panginoon. And the devil might interfere. Kaya, we need to resist the devil. Are you with me? May mga ipapahintulot siyang pagkilos ng dyablo at kailangan natin ito na labanan. So, the only way for us to be victorious completely is not just by submitting to God, but by resisting the devil, by overcoming sin sa ating mga buhay.
Coming near to God, ang isa pang sinabi ni James sa kanyang mga listeners. Lumapit kayo sa Panginoon. Lumapit. Ito po yung sa pamamagitan ng pananalangin, pagpasok sa presensya ng Diyos, pamamagitan ng pagsamba, saan man, sa anumang kapanahon, anumang sitwasyon, paglapit sa Diyos. Paglapit sa Diyos. So, importante na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Nasa tabi ng Panginoon. Although, may mga nagsasabi na pwede kang iwanan ng Diyos, layuan ng Diyos, kahit ikay believer. Pero sa totoo lang, ang Diyos po ay hindi lumalayo sa atin. Hindi po niya tayo iniiwan, hindi siya nang iiwan, hindi nga siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Alam niyo po kung sino ang lumalayo? Hindi po ang Diyos. Tao. Tayo, minsan. Because we don't pray, we don't worship, we don't submit ourselves to God. That is why, mahina tayo minsan sa mga pagkilos ng dyablo sa tukso ng buhay. So coming near to God makes us just like God. Remember, nearness is likeness. Di ba? Kung kanino ka malapit, minsan mahahawa ka doon. Magiging kamukha mo siya, kamukha ka niya. Di ba? May kasabihan nga, pag lagi magkasama, o baka magkapalit na kayo ng mukha. Di ba? Kasi na-adapt mo yung meron sa kanya. Mapasa iyo. Lalo na kung ito'y magagandang katangian, gawi, salita, pag-uugali. Diba? Nearness is likeness. Kaya kapag tayo po palaging lumalapit sa ating Panginoon, magiging kagaya tayo ng ating... Tingnan mo nga yung katabi mo, kamukha na ba ni Kristo? Ay, baka laging nasa tabi ni Lord yan. Amen? Parang di ba? Wala naman yan sa kaitsurahan, di po ba? Yan ay nasa puso at espiritu, sa way of life, sa ating submission sa ating Panginoon. Malalaman kung talagang tayo ay malapit sa Diyos, palaging nasa tabi ng Diyos, nasa presensya ng Diyos, at nagiging kagaya ng ating Panginoon. Number 4 and 5 and 6, sabi po dyan, wash your hands, purify your hearts. Yan po. Isama na natin po yung coming near to God ay sa pamamagitan ng pananalangin, pagkukumpisal ng kasalanan, pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. In coming to God, it's so important that we confess, we repent, and we are decided and committed to turn from our committed sin, and the result will be purity, forgiveness. That's the only way for us to be cleansed. Makapaghugas tayo ng ating mga espiritual na kamay, espiritual na puso, espiritual na mata, isip, katawan, lalo ng ating puso, ang ating spirito, ay magiging malinis, magiging banal, magiging pure sa harapan ng ating Panginoon. Another imperative ni James, grieve, mourn, and wail. Ang tatlo pong ito ay sa Tagalog, ang sabi ay kayo ay mamighati, grieve. Kayo ay magluksa, mourn, and wail. Tumangis kayo, ang sabi ni James. Pero ito po ay hindi lang literal na pagluluksa, pag may patay, or pag kami nasasaktan, grieve din tayo, affected tayo. O pag may umiiyak, makikiiyak na rin tayo kahit walang bayad. But most of all, ang grieving, mourning, and wailing ay admonition ni Santiago para sa kanyang listener, same as to you and me, na na tayo mag-grieve and mourn, mag-wail sa kasalanan.
na atin pong nagagawa. Sino sa atin? Pag nagkasala, bagbag na bagbag. Sino sa atin? Pag nakakumit kahit maliit lang na kasalanan, kahit white lies lang, kahit joke lang, pero hindi totoo, nakasakit man o hindi, tayo ay napipigati. Tayo ay nalulungkot, nababagbag. Tayo ay nagdadalamhati. And there are times, umiiyak, tumatangi sa Panginoon. Nagkukumpisal, nagsisisi, nagkukumit na hindi nagagawin ang kasalanan na yon. Meron po ba sa atin ganyan? When it comes to sin, na tayo ay talagang so sensitive na ayaw mo makapagsalita ng masama, makaisip ng masama, makapagdesisyon ng mali, magkasala, makasuway sa kalooban ng Diyos. At pag nakumit mo, really you're affected, you're convicted, and you cry, and you come to God, seeking God's forgiveness, grace once again, to cleanse you, to purify you, at tayo ay ma-revive. Are we so sensitive and so committed na hindi lang makakumit ng kasalanan, kundi pag nagkasala, talagang aaminin natin at tayo po ay talagang tataghoy sa Panginoon at tatangis, mamimighati kapag tayo po ay nakakumit ng kasalanan against our God, against God's will. Humble yourselves before God. James said, magpakumbaba kayo. Ito po ang opposite ng pagiging proud. Pagpapakababa, pagpapakumbaba. Napakagandang attitude nito. Trait, virtue. But on the other hand, not being humble ay so dangerous. Dahil ito ang pinakamakapangyarihang kasalanan na pwedeng makumit ng tao, ng Kristiyano. Si Satan po, di ba, yan ang kanya naging kasalanan, ang pagiging proud. Kaya siya idihulog sa lupa, pinarusahan, sinumpa ng ating Panginoon. So the exact opposite ng pagiging proud, prideful, ay by being humble. Pagpapakababa. Ito yung hindi natin tinitingnan ng ating sarili, so important. At lamang sa ating mga katabi, at may pagtatangi sa ating mga sarili ng higit sa kung ano ang totoo nating status, kalagayan, level, sitwasyon in life. Ito yung pagsasabi na, I'm not worthy, Lord. You alone are worthy. Amen. Ito yung pagsasabi na kayo po, Panginoon, ang truly karapat-dapat. Even if marami tayong accomplishment, marami tayong mga victories, meron tayong mga blessings, sunod-sunod, magkakaiba, at ang blessings natin, katagumpayan natin, ay tila ba mas marami at mas may weight kesa sa iba. So we need to be humble. James said, humble yourself before God and before other people. Kasi, sabi niya, ang nagpapakababa ay itinataas. So, kung gusto nating tayo itaas ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, biyayaan ng Panginoon, ito po ang admonition ni James sa mga mananampalatayang kagaya po natin. Let's humble ourselves before God. The last but not the least, sabi niya, do not slander. Huwag kayong manira, huwag kayong magsalita ng masama sa iba, huwag niyo saktan ng damdamin ng kapwa, huwag humatol, huwag maging critical, huwag maging destructive sa pamamagitan ng ating mga pag-criticize, pagtaya,
sa kalagayan na gawa o kalagayan ng iba. Do not slander. Huwag manira. Huwag magsalita ng huwag manakit. Huwag mang-insulto. Huwag humatol, most of all. Yan ang sabi po ni James sa ating passage. Do not judge because you will be judged. Huwag kayong humatol, huwag magsalita ng mabigat sa kapwa, kahit pa nagkasala, sapagkat Diyos ang humahatol, God said. James said, Diyos ang humahatol. Because if we judge people, para na nating inuupuan ang batas ng Diyos, para na nating ina-assume ang trabaho o ang authority ng ating Panginoon, because the only judge is God. I'm not saying na hindi na tayo pwedeng pumuna, mag-decide, humatol, mag-rebuke, etc. I'm not saying that. We can still do that, but in the spirit of love. Are you with me? Hindi dapat pang sarili, hindi dahil galit ka lang, kaya mo gagawin yan, ang magpayo, sumita, mag-rebuke, humatol, mag-decide, kundi gagawin natin yan with love, for the glory of God. Sa ikabubuti nila. Are you with me? Amen? So, slandering or judging it's the same na inupuan na natin ang batas. Tayo na yung naging hukom at hindi na ang Diyos. At ito po ay importante na paalala po sa atin ng Panginoon through James, na tayo po ay maging considerate, maging maunawain, kahit pa may kailangan tayong sabihin, wini-withhold natin because hindi maganda magiging resulta, hindi makakabuti, hindi constructive, kundi by nature ay nagiging destructive siya. So, on this topic na by nature ay naging acrostic, may nakakatanda ba sa inyo sa ating topic? STI. Okay. Hindi po yung STI college, ha? Hindi STI college, hindi rin sexually transmitted infection, kundi sin tendency inside. Na tayo po may bagong nature, nung makilala natin ang Panginoon as Christians, we have new nature, di ba? 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Pero, kahit meron tayong new nature as people of God, the old nature, nandyan pa din. Ang ebidensya, kaya nga meron tayong struggle. That is why we experience war inside of us, battles from time to time, because of our old sinful nature inside of us. It is a tendency. It is innate. It is natural sa ating mga katawan. Catch this. Minsan naririnig po natin yung salitang hindi masyadong na-emphasize or hindi natin masyadong naunawaan na ang laman ay makasalanan. That the flesh is sinful. Narinig niyo po yan. Baka naituturo natin yan. Tinanggap na nating aral yan. Allow me to elaborate on that aspect. Nung sinabi ni James na ang kaaway daw natin, o ang palagi natin pakikipaglaban ay sa sanlibutan, una sa world. Ang tinutukoy na world ay yung human society na walang Diyos na totoo sa puso. Sinful yan. Bad influence yan. Lalo na kung yan ay nagdadala sa iyo sa kasalanan, naglalayo sa iyo sa Diyos, avoid. Yan ang dapat nating i-overcome. Labanan. Diyan tayo may pakikipaglaban minsan sa world. And all the things that in the world. Pangalawa is the flesh. The flesh is not
that body na meron ka. Yung makinis na balat na yan, yung maganda mong katawan natin, katawan nating healthy, ito, hindi po ito ang tinutukoy na flesh. The flesh na tinutukoy po ni James is no other than our old nature. Na may pakikipaglaban tayo dyan from time to time. At kailangan talaga nating labanan. Are you with me? The old nature that we have inside of us. Sin tendency na meron even ang mga mananampalataya. So I propose only one thing on this topic. Submit yourself to God. Let us submit ourselves to God. Ipasakop natin sa Diyos ang ating mga buhay, ang ating sarili, ang lahat-lahat sa atin. Every area ng ating buhay, we must submit to our God. In detail, allow me to share with you kung paano po natin pwedeng isubmit sa Panginoon ang ating mga sarili. We must put the government of our lives on Jesus' shoulders and let Him become the Prince of Peace in our lives. Ito yung hindi lang tayo naglalagak ng pananampalataya kay Kristo, hindi lang natin siya inaanyehang manahan sa ating puso, maghari sa ating puso at buhay, kundi siya na ang mamahala. Siya ang palaging mamahala sa ating. Remember, in our old life, tayo ang namamahala, tayo ang nasusunod, hindi ang ating Panginoon. Pero nung makakilala tayo, manampalataya tayo sa Kanya, of course, ang nasa throne ng ating mga puso na si Kristo, at ang palaging dapat maganap, hindi na yung kalooban natin, kundi yung Kanyang kalooban. So we must put the government on Jesus' shoulder. The government of our lives must be placed unto Jesus, our Lord and Savior, our Pater, our Provider, our great healer, our great Redeemer, our King, the King of Kings, and the Lord of Lords. Ang gandang ipagkatiwalang sarili, di ba? Sa isang kilala natin na talagang makapangyarihan, mahal na mahal tayo, nagmamalasakit sa atin. Would you entrust yourself to someone na limited ang kakayanan? To someone na kagaya rin natin na may pagkukulang, prone to commit sin, may limitation. At sa Diyos ay walang imposible kapag siya ay mahimalat, makapangyarihan. Siya ay tapat, siya po'y tunay na nagmamahal sa atin. Siya ay hindi nagbabago, hindi nang iiwan. At talagang magmamalasakit sa iyo. Sasamahan ka hanggang wakas. Isn't it so great to commit and entrust ourselves to that kind of person? Which is, sa Panginoon lang po natin masusumpungan. So put the government of your life on Jesus' shoulders, not just to get saved, but to be completely victorious in this life. Because ang nangunguna sa iyo, mag-iingat sa iyo, mag-lead sa iyo, magpo-provide sa iyo, magdi-decision para sa iyo, is no other than God. Hindi nagkakamali, sapat ang kakayanan para tayo ay papagtagumpay at pagpalain in this life. For the Prince of Peace to be in your life, we must be submissive to Him, we must be committed, we must entrust ourselves to every area ng ating buhay upang makasumpong tayo ng kapayapaan sa ating. Ang Panginoong Hesukristo mismo, Prince of Peace, ay sumaatin. That word, peace, mga kapatid, really matters a lot. Kapag may kapayapaan ka, nasa iyo na ang lahat. Because Jesus said, di ba? My peace I give you, sabi niya. At siya mismo nagsabi, ako ay kapayapaan. Kaya kapag nasa iyong kapayapaan, nasa iyo si Kristo, so in the area of our sin tendency, inside of us, makakatiyak po tayo, mga kapatid, na ma-overcome natin ang love of the world, ang mga pleasures of life, ang kasalanan, ang pagkakaroon ng ibang Diyos sa ating buhay,
manatili tayo na ang iniibig, kinikilala, pinaparangalan, sinusunod sa ating buhay, nasusunod sa ating buhay ang Panginoon, the Prince of Peace. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay muli lumapit sa ating Panginoon in prayer. And let's admit to God our sins, our limitation, our shortcomings. And allow me to pray for you. And as I pray, right there where you are, mag-pray ka din, kapatid. Lapit ka din kay Lord. Magkaroon tayo ng reflection and pakikipag-usap sa Diyos in this topic na atin po napag-usapan. So important, and it is to submit to God, that we overcome our sin tendencies, the old nature, so that makapaghari ang Diyos, makasumpong tayo ng tunay na kapayapaan in this life. Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you for this wonderful day that you have made. You allow us, Lord, to once again experience you sa mga iba't ibang sitwasyon ng buhay namin. Yung mga nakarang panahon, kahapon, kanina, ngayon. Lord, thank you for allowing us once again to be reminded na kayo lamang ang mabuti, dalisay, dakila, perpekto, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, nakakabatid ng lahat ng bagay. At kami, Panginoon, by nature, sinner, sinful, limited, so prone to commit sins and mistakes. Lord, we admit to you, we confess to you, we have sinned against you. We have violated your word, your commands, your will, your principles. Lord, sumalangsang kami sa iyo. May mga pagkakataon, it seems, hindi na kayo ang priority namin. Hindi na kayong iniibig ng aming puso at buhay. Dahil ito'y na-devote na namin, our resources, our time, sa iba't ibang mga pleasures in this life, sa mundong ito, sa tao, sa trabaho, sa negosyo, sa anak, na napag-aalayan namin ng mga resources galing sa iyo, pero dapat sa iyo namin inaalay, pangunahin ka na nagbe-benepisyo at nag-glorify sa mga blessings mo sa amin, Lord, literal and spiritual. Our lives, our bodies, our time, our resources, our talents, our skills, our hearts and lives, Lord. Nawa, ma-refocus namin sa iyo. For you deserve our not just praises and thanksgiving, but our unconditional love, like your love unto us, which is by nature unconditional. O Lord, patawarin mo kami at sana'y patuloy nyo kaming tulungan, higit pang pagpalain in this area, Lord. Ma-overcome namin ang aming mga tendencies, ang aming old nature, ang aming sinful nature. Kayo, Panginoon, ang amin pong mauna, madakila, maluwalhati, maibig, more than a lot of things and people in this world around us, so dear to us, so essential to us, pero mabubulok, mawawala, kakalawangin, mananakaw, maiiwan, hindi namin madadala. Oh God, continue to bless us, empower us, transform us. By the power of your word and spirit, Lord, continue to mold us. Continue, Father, to lead us in all truth and understanding, na magbibigay sa amin ng heavenly wisdom, na magbibigay sa amin ng kalayaan, deliverance sa kasalanan,
sa gawa ng dyablo na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasang huwag maging mainggitin, huwag maging impartial, huwag maging self-centered and selfish, kundi maging God-centered na mga lingkod at anak po ninyo, Panginoon. Na walang iba at higit na malulwalhati, kundi first and foremost, kayo sa aming mga buhay. Oh God Almighty, here are your people whose heart binuksan sa inyo, pinatahanan sa inyo, ipinapasakop sa inyo, isinusuko sa inyo. Pusong humihiling sa inyo pong habag at biyaya, kalakasan, provision, enabling wisdom and victories in this life na amin pong hindi lamang po mai-enjoy, most of all, magagamit namin para sa kapurihan po ninyo. And in this church, Panginoon, pagpalain nyo kami so that magkaroon po kami ng kalakasan, ng kakayanan, maging bahagi ng inyo pong banal na kalooban for the salvation of souls, for the edification of faith ng aming mga kapatid, at sa pagpapalaganap, pag-spread ng inyong banal, mahimala, makapangyarihan, nagliligtas na salita, pagkain ng aming mga espiritu, katalinuhan namin at karunungan in this life na makalangit at nagmumula sa aming kataas-taasang Diyos. Maraming pong salamat. We commit everything to you, our Lord and Savior Jesus Christ, with faith, humility, dependence, and trust, to the glory of the Father and in the power of your word and spirit. Once again, this is our prayer with faith and thanksgiving. In your most holy and most powerful name alone, our Lord and Savior Jesus Christ, this we pray. And everyone must say amen and glory, glory, glory to our Most High God. Patuloy nating dakilain tulad ng ating Panginoon. Turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Even God needs. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure heart. Come on, church. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. So give us clean hands.
souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands. Give us pure heart. Let us not leave our souls to another. And give us clean hands. Give us pure heart. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your ways, oh God of Jacob. Oh God, let us be who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Hallelujah. Give us clean hands, Father God. Hallelujah.